Maraming mga pangyayari sa mundo ngayon na hindi nangyayari noong mga nagdaang panahon. Tumataas ang level ng kasamaan dito sa mundo na ito. Kahit yung itinuturing na ligtas na lugar ay hindi na rin ligtas ngayon. Maaari nang mapasok ng mga masasamang nilalang na ang hangad ay ipahamak ang kanyang kapwa. Iba't iba ring kalamidad, hindi lang basta kalamidad, kundi napakalalakas na kalamidad. Lindol, baha, kahirapan, napakatataas ng level ng mga ito na kumukuha sa napakaraming buhay ng tao. Napakaraming aksidente. Iba din ang level ng kasakiman na tipong ang tao ay kayang pumatay alang-alang sa salapi. Papaano tayo makakapamuhay ngayon sa ganitong uri ng mundo? Mga kapatid, mga kaibigan, walang ibang pinakaligtas na lugar sa mundo na ito, kundi ang presensya ng Panginoong Hesus. Ito yung panahon na ang Panginoon ay kumakatok sa sino mang tao na nagnanais na mamuhay na mapayapa sa gitna ng kaguluhan. Nagnanais na managana kahit nasa kahirapan ang kalalagayan. Nagnanais na magkaroon ng katatagan ng loob kahit na nasa magulong mundo ang buhay. Yan ay matatagpuan lamang kung makikilala natin ang may kontrol ng lahat. At hindi siya kayang tinagin ng mga kaguluhang nangyayari dito sa mundo na ito. Hindi siya kayang takutin ng madilim na gabi. Hindi siya kayang takutin ng mga masasamang nilalang. Hindi siya natatakot na tumakbo ang oras dahil hindi siya tumatanda at hindi siya sakop ng oras. Hindi siya kailanman nangamba o nabalisa sa mga pangyayaring hindi magaganda dito sa mundo na ito dahil kontrolado niya ang lahat. Kaya ang pinakaligtas na lugar at pagkakataon dito sa mundo na ito ay walang iba kundi ang pagtiwalaan ang nag-iisang Diyos na kaya kang tulungan. At siya ay kumakatok ngayon. Kumakatok siya sa puso ng sinumang tao na magtitiwala sa Kanya. Hindi mga kaligayahang madaling mawala ang makapagbibigay sa atin ng kabuuan. Maraming mga tao ang nabubuo ang buhay nila pansamantala dahil sa mga kasayahan na madaling mawala. Tayo ay nasa modernong panahon na ngayon at kapag nalulungkot ka, maaari kang makahanap ng kasiyahan. Pero pangmadalian lamang ang lahat ng iyon. Hindi yun pangmatagalan. Pero gusto kong sabihin sa iyo na merong isang kasiyahan, walang hanggang kalakasan at pag-asa na dumadaloy at kailanman ay hindi mawawala sa sino mang tao na magtitiwala sa pinanggagalingan niyon.
Sabi ng salita ng Panginoon, Pilipos chapter 4 verse 19, buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ipagkakaloob niya sa atin ng ating pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya naman, kay Kristo Jesus lamang magmumula ang lahat. Hindi po ito usaping relihiyon. Hindi ko po sinasabi ito para kumita sa vlog. Hindi po. Sinasabi ko po ito dahil ito po yung pinasasabi ng Panginoon. Ang buhay po ay magiging masaya lamang kung si Kristo ay mamahalin mo at papahintulutan mo na magpakilala sa buhay mo. Walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Although kailangan natin ang mga pang-araw-araw na kita para mabuhay sa mundo na ito. Pero hindi doon natatapos ang ating buhay. Dahil ang buhay nating ito ay magiging lubos na masaya, lubos na may pag-asa at makulay kung makikilala natin ang purpose ng buhay natin. Pero kung wala, ano ang halaga ng buhay mo? Ano ang halaga ng mahabang buhay sa mundong ito kung wala namang purpose? Kaya naman, ang Diyos ay nag-aalok na ang buhay ng tao na makikinig sa kanyang mga salita ay maging maayos. At hindi mo kailangan ang pera para maayos ang buhay mo. Hindi mo kailangan ang mga tao na kilala, mga tao na malalakas para mabago ang buhay mo o magkaroon ka ng lakas. Isa lamang yung kailangan mo, yung namatay sa krus para sa'yo. At handa ka niyang tulungan. At hindi niya titingnan ang mga pagkakamali mo. Siya ay nakahandang magmahal at handa ka niyang tanggapin anuman ang nagawa mong mabibigat na kasalanan. Hindi ito usaping relihiyon. Hindi ako naririto para ipahayag ang relihiyon. Naririto ako para sabihin ng katotohanan na sa mundong ito ay walang ibang pinakaligtas na dako kundi sa presensya ng Panginoong Hesus. Maraming mga bagay na panandalian at nakakasawa pag ganon. Hindi ka pa ba nagsasawa sa buhay dito na paulit-ulit lamang? Gigising sa umaga na hinahanap ang pag-asa sa mga bagay na paulit-ulit na nangyayari. Nakakasawa ang buhay pag ganon. Kasi dapat nating mahanap ang purpose natin. At sasabihin ko sa iyo na ang purpose na yon ay matatagpuan mo sa Panginoong Hesus. Hindi mo siya matatagpuan sa iba't ibang organisasyon, iba't ibang relihiyon. Matatagpuan mo si Jesus kung hahanapin mo siya. Simpleng panalangin lang dahil ang tao ay naririnig ng Diyos kung tama at totoo ang kanyang panalangin. Dahil bilang tao, ikaw ay lubos na pinapahalagahan ng Panginoon. Mas mahalaga ka kaysa kayamanan. Mas mahalaga ka kaysa sa anumang pinakamahalaga na maaari mong nakikita, naririnig, nahahawakan o iniisip sa mga oras na ito. Ito rin ang pagkakataon
na ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. Ito ay naririto lamang dahil ang Diyos ay laging naririyan. Ito na yung panahon na ikaw ay bumangon. Ito na yung panahon na ikaw ay maging malakas. At ito na yung panahon na maranasan mo ang tunay na kaligayahan. Hindi artificial, hindi pang madalian, kundi tunay na kaligayahan. At ito ay matatagpuan lamang sa isang Diyos na matagal nang kumakatok sa puso mo para pagbuksan. Hindi pera ang makapagbibigay ng kakumpletuhan at tunay na kasiyahan sa sino man sa atin, kundi yung isang nagmahal lang sa atin na binili tayo ng kanyang banal na dugo ng niya 2,000 taon na nakakalipas. Mahal ka niya. Doon sa krus ng Kalbaryo, hindi pera ang ipinambayad at ipinantubo sa ating kasalanan, kundi yung buhay niya mismo. Kaya mas mahalaga tayo kaysa sa anumang halaga na maaaring nalikha dito sa mundo na ito. Mahal ka ng Diyos at laging may pag-asa kung ikaw ay maniniwala at magtitiwala sa Kanya. Hindi kailanman maililigtas ang tao ng 1,000,000 relihiyon. Hindi. Maililigtas lamang siya ng isang pangalan na higit sa relihiyon at walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ito na yung panahon na hinahanap mo kung saan ikaw ay puno ng problema, kalituhan, ikaw ay punong-puno ng kabagabagan. Ito na yung pagkakataon na magkaroon ka ng tunay na kapayapaan at tunay na kalakasan at katatagan at tunay na buhay. Dahil hindi mo makakamtan ang totoong buhay na may kulay at kabuluhan kung hindi mo makikilala ang Panginoong Hesus na pinagmumulan at pinagmulan ng buhay. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng totoong kahulugan at layunin ng buhay sa mundo na ito. Si Jesus ang purpose, ang pinaka-purpose natin. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang pinaka-purpose ng buhay natin at sa Kanya lamang may ligtas na kapaligiran. Sa Kanya lamang may ligtas na lugar. Kapatid, may pag-asa pa. Kung dapang-dapa ka ngayon, makakabangon ka lang sa tulong niya. Kung ikaw ngayon ay napapagod at maaring masasabi mo din na narinig ko na yan, pero may pag-asa lagi. Hindi ito dahil para sa iyo, kundi ito ay dahil sa Diyos na nagmamahal at lumalaban para sa iyo. Ikaw ay magtatagumpay. Ipinanganak ka para magtagumpay, hindi talunan. Pero kailangan mong malaman ang pagmumulan ng lakas para sa tunay na katagumpayan. At yun ay matatagpuan mo lamang sa Panginoong Hesus. Ang kailangan mo lamang gawin ay ibukas ang iyong puso. Ibukas ang iyong kaisipan sa totoong bagay na ang buhay mo ay nangangailangan ng isang tunay na nagmamahal na laging naririyan at hindi ka iniiwan magmula pa nung ikaw ay isilang hanggang ngayon. Kahit na siya ay tinatalikuran mo, kahit na siya ay paulit-ulit mong sinasaktan, dahil ini-ignore mo siya, mahal ka pa rin niya. At siya ay nagnanais na ikaw ay magtagumpay. Siya lamang yung ganon. Walang ibang taong ganon na ang pag-ibig ay walang hanggan
at hindi nagbabago kahit ang mga tao ay nagbabago. Ang mga taong minahal niya ay nagbabago. Kaya naman sa mga oras na ito, kung gusto mo na magkaroon ng kapayapaan, kung gusto mo na magkaroon ng kasaganaan, napakayaman niya para sa ganung bagay. Kaya niyang ibigay ang lahat sa iyo. Tandaan mo na hindi lang pera ang definition ng kasaganaan. Pero kayang ibigay ng Diyos yun sa iyo kung makakabuti yun sa iyo. Pero ang nakakasiguro ako, dahil kasama mo ang Diyos, anumang sitwasyon sa buhay mo, lagi kang sagana sa katagumpayan. Dahil kasama mo ang mapagtagumpay at nagmamayari ng lahat ng bagay. Mahal ka niya. At ito yung pagkakataon na makalapit ka sa Kanya. Ito yung pagkakataon na mapasimulan mo na makilala ang Diyos na ganun ka nalang minahal. At nais kang tulungan sa pamumuhay sa mundo na ito. Higit sa lahat, gusto ko niyang bigyan ng buhay na walang hanggan at ayaw ko niyang mapunta sa kapahamakan. Hindi lamang sa mundo na ito, kundi doon sa kapahamakan na maaring dumating sa tao kapag natapos na ang buhay niya sa mundo na ito. Kahit anong gawin ng tao, na hanapin ang pagka-immortal, hindi matatagpuan dito yun sa mundo. Yun ay matatagpuan kay Kristo. At mangyayari yun sa sino man tao na sasampalataya at mamahalin siya. Dahil isang araw, after natin sa mundo na ito, mamumuhay tayong immortal sa piling niya sa kawalang hanggan. Wala nang kaguluhan, wala nang kapaitan, wala nang luha, wala nang anumang takot o pangamba na papasukin ng mga masasamang nilalang. Dahil doon ay yung lugar na kasama ang Diyos na punong-puno ng kaligtasan, punong-puno ng katahimikan at kasaganaan. Oo, totoo yun. Hindi yun isang alamat. Hindi ako maghahayag ng isang alamat. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa isang alamat. Kasi walang kabuluhan ang lahat kung hindi yun totoo. Kung ang Biblia ay hindi totoo, kung ang Diyos ay hindi totoo, kung ang paghayag ng salita ng Diyos o ang salita ng Diyos ay hindi totoo, tigilan na natin ito. Pero napatunayan ng napakaraming mga pangyayari, napatunayan ng napakaraming ebidensya na ang Diyos ay totoo. From history to history, from science to science, sa mga pangyayari at pangyayari, even ang lahat ng nangyayari ngayon ay nagpapatunay na totoo ang Diyos. Kaya ano pang hinihintay mo? Huwag ka nang magtagal. Ito na yung panahon na mamuhay tayo na kasama ang Diyos habang nandito pa lang sa mundo na ito, upang lubusan natin siyang makasama sa kawalang hanggan. Magsimula tayo dito sa panalangin na ganito. Kung nais mong maranasan ng Panginoon, kailangang maging totoo ang panalangin mo. Hindi yan sa pagandahan ng panalangin, kundi yan ay yung sa totoong puso na mananalangin sa Kanya. Tayo ay manalangin sa Kanya sa mga oras na ito. Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, pagod na po ako sa buhay. Patawarin mo ako sa mga kasalanan kong nagawa.
Panginoon, kung totoo ang sinasabi ng preacher na ito sa social media, dinadalangin ko na magpakilala ka sa akin. Dinadalangin ko na bigyan niyo ako ng pag-asa. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking buhay. At tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Tulungan mo ako na mamuhay na ginagawa kung ano po ang nais ninyo. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Yan, kung nanalangin ka sa puso mo, naniniwala ako na ang Diyos ay kumilos na sa buhay mo. Nais kitang ipanalangin ngayon. Panginoon, dalangin ko na sino man nakakapanood ng video na ito, anuman ang kalalagayan niya, maaring siya po ay nalilito, siya po ay nababagabag, siya po ay may pinaglalabanan sa buhay. Panginoon, tulungan niyo po siya na makalaya sa anumang kabigatan at umaalipin na mga kabagabagan sa buhay po niya. Dadalangin ko rin po, kung may sakit at karamdaman siya, kayo po ang magpagaling. Anumang sakit karamdaman, cancer, goiter, anumang mga karamdaman na malala, even colon cancer, anumang karamdaman, diabetes, iba't ibang sakit at karamdaman, sa pangalan ng Panginoong Hesus, dadalangin ko po na kayo po ang magbigay ng kagalingan. Wasakin niyo po ito sa katawan ng tao na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Salamat, Ama. Salamat po sa kagalingan. Dadalangin ko rin po kung may pangailangan silang financial, kayo po ang magkaloob, yamang kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, aming Ama. Kung sila po ay may walang kapayapaan sa buhay po nila, Lord God, ang kapayapaan at ang katahimikan ng pag-iisip ay pagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon. Salamat, Ama. Higit sa lahat, magpakilala po kayo sa kanila at nawa po sila po ay makakalala po sa inyo ng lubusan. Salamat po. Pagpalaan niyo po ang buhay ng bawat isang nanonood ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Salamat po at nawa po ay nakatulong ang video na ito upang ang Diyos ay magkaroon ng puwang sa puso mo. Mahal ka ng Panginoong Hesus at laging may pag-asa sa Kanya. God bless po. Pagpalain tayo ng Panginoon.